The country's unemployment rate stood at 4.7% in April, lower than the 5.8% recorded in January. And for more details, let's bring in our mobile journalist, Fatima Baduria. Fatima, ano ba yung mga factors na nag-contribute sa mas mababang unemployment rate ngayong April o nitong April? Angela, Cheska, Pauline, nasa 2.41 million nga ang bilang ng mga walang trabaho noong Abril 2026, katumbas yan ng 4.7 na unemployment rate ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito kumpara sa 2.58 million o 5% na unemployment rate noong Marso, pero mas mataas sa 2.06 million o 4.1% noong Abril ng nakaraang taon. Nakitaan ng pinakamalaking pagbaba sa employment ang sektor ng wholesale and retail trade ng repair of motor vehicles and motorcycles. Nasa 450,000 yung pagkabawasan dito sa sektor na ito kumpara noong nakaraang taon. So dahil daw yan sa pagtaas ng mga presyo ng mga materyales na kakailanganin pagdating sa retail, ayon yan sa PSA. Pangalawa, ang sektor na talagang nakitaan ng mataas na pagbaba sa employment ay yung agrikultura na may 392,000 na kabawasan dahil bumaba raw yung mga nagtatanim ng mga crops kabilang yung mais at iba't ibang mga gulay. Ganun din yung bilang ng mga mangingisda. Nabawasan ng 155,000 kumpara noong nakaraang taon. So makikita natin sa datos na apektado yung mga industriya dahil nga sa krisis sa Middle East at sa energy crisis. Tumaas din sa 7.41 million o 15.2% ang underemployed o yung mga taong may trabaho pero naghahanap ng karagdagang trabaho o mas marami pang oras ng trabaho. Noong Marso, nasa 6.03 million o 12.3% ang underemployment rate. So nakikita natin na dumarami pa yung mga naghahanap ng karagdagan pang trabaho at ayon kaya PSA, USEC Claire Dennis Mapa, ay karamihan sa mga nakitaan na tumaas yung underemployment ay galing sa transportation o doon sa mga driver ng jeep at taxi driver. So dahil pa rin yan sa krisis, sa energy crisis. Pauline. Yeah. Aside from what you've mentioned earlier, what are the other factors that contribute to the high unemployment rate? Is skills match setting is still a problem here, Fatima? Angela, ang talagang nabanggit ni USEC Claire Dennis Mapa ay dahil nga dito sa Middle East crisis. So makikita natin yung mga sektor na talagang apekto ay yung mga repair ng motor vehicles, yung mga nasa agriculture at fishery. So yun talaga yung mga dahil nga sa epekto din ng Middle East crisis. At bukod dyan, nakitaan din na year on year tumaas yung unemployment rate dahil 276,000 daw yung naghahanap ng trabaho at 81,000 yung naghihintay pa lang na makarinig mula sa mga pinag-applyan nila. So isa rin yan doon sa mga nakakaapekto, Angela. Fatima, nabanggit mo rin na bumaba yung nagtatanim ng crops, pati yung fishermen natin. Meron din kasing balita na yun na nga, may papasok din na El Nino. How do you think this will affect yung mga natitira nating mga agriculture, the farmers and the fishermen? Cheska, ayan nga nabanggit ni USEC Mapa, talagang inaasahan nila na makakaapekto itong inaasahang pagdating ng El Nino sa agriculture sector. So sunod-sunod dahil noong mga nakaraan din naman daw talagang nakikita nila na naaapektuhan yung mga magsasaka dahil sa El Nino noong mga nakaraan yan. Pero sa ngayon daw ay hinihintay pa dahil itong datos ay noon pang Abril. So aabangan din natin yung mga susunod na report, Cheska. All right, well, thank you very much for that report. That was mobile journalist Fatima Baduria.